children under 5 at saka yung mga nag-aaral nating bata sa eskwelahan. Tapos meron din tayong tinatawag ng micronutrient deficiencies. Ito yung mga malnutrisyon na hindi nakikita kasi ito yung nasa dugo natin. So meron tayong anemia, meron tayong iodine deficiency. At the same time, isa pang problema ay yung sa extreme side naman, yung overnutrition. So merong overweight and obesity, particularly sa ating mga actually, nag-start siya sa adolescents, papunta sa ating mga adults at hanggang sa ating mga lolo't lola ay mataas din yung overweight and obesity. Opo. At yun pong sinasabing survey, kayo raw po ang magde-develop at gagawa nito? Yes, ito yung tinatawag na National Nutrition Survey. So mandated ang ating Food and Nutrition Research Institute na magsagawa ng National Nutrition Survey every 5 years. So dito nalalaman natin ano na ba yung kalagayang pangnutrisyon ng bansa. Ilan ba yung malnourished, ano na ba yung kinakain natin, sapat ba yung kinakain ng mga Pilipino, ano naman yung mga emerging lifestyle diseases na meron ang mga Pilipino. So inaalam po yan ng DOST-FNRI. Opo, Doc Mildred, ano po yung mga klaseng datos yung kukuhanin ng analytics platform at papaano po ito gagamitin para po sa paggawa po ng inyong mga pulisiya? Yes. So pag sinabi nating National Nutrition Survey, so napaka-komprehensibong survey na to, no? Inaalam natin ang malnutrition problem. So maraming components to. So kinukuha namin lahat ng body measurements. So ito yung anthropometry. So yung taas ng bata or ng lahat ng age population groups, taas, timbang, sukat ng bewang, balakang, and so on. So ang daming mga measurements na ginagawa. So tinatanong din natin ng mga kabahayan, nakakaranas ba sila ng food insecurity? Ano na ba yung kanilang kinakain sa isang araw? Saan sila bumibili ng pagkain? Meron ba silang mga lifestyle diseases? Meron ba silang mga iniinom na mga maintenance drugs? And so many other things na nakapaloob doon sa tinatawag nating comprehensive na National Nutrition Survey. Opo. So, oo. Kailan po ito magiging operational, itong platform po na ito, Dr. Mildred? Actually, regular na ginagawa ng DOST-FNRI. So every 5 years. So yung recent naming natapos na survey, ginawa siya noong 2023 and 2024. Kaya ngayong mga panahong to ay nilalabas namin yung mga results. We just recently finished the National Dissemination Forum. Actually, noong December 2024 and just this June 5, 2025, nagkaroon kami ng national na dissemination forum kung saan nandito lahat ng ating mga stakeholders sa national level para pag-usapan ano ba itong ano yung bagong result ng National Nutrition Survey. Opo, pero meron po ba tayong mga partikular na lugar o rehiyon, Dr. Mildred, na uunahin po dito po sa pilot implementation itong analytics sa platform? Yeah. So, balik ako doon sa National Nutrition Survey, no? So, itong mga results na to talaga ay dinadala namin sa lahat ng regions ng bansa. So pinapaalam namin sa kanila kung ano yung kalagayang pang-nutrition, particularly sa region, ano yung mga probinsya na nakitaan namin ng may mga problema sa malnutrition. Opo, baka meron lang po kayong hawak nitong yung existing po na survey kung saang mga regions po kaya medyo mataas. Parang malala po yung ganitong. Opo. So sabi dito sa ating datos, yung regions na may mataas na prevalence ng food insecurity, ibig sabihin nakakaranas sila ng kakulangan ng pagkain. So mataas ito sa BARM. So yan. Sandali po. Sa BARM, no? Sa BARM pala, mga kasama, no? Pero ano kaya Dr. Mildred? Yung pangunahing rason bakit po yung rehiyon po na yan, yung pinakamataas, yung may malnutrition po tayo? Yeah, so actually bukod sa BARM, mataas din siya sa Eastern Visayas at Sorsogon. So sinasabi natin na yung problema sa kakulangan ng pagkain, no, ay multidimensional. So maraming dahilan. So, isa na dyan siyempre yung kakulangan sa pambili ng pagkain. Kulang ang pagkain dahil walang pagkain or walang pambili ng pagkain.
So malaki yung implikasyon nito sa malnutrition, particularly sa undernutrition ng ating mga kabataan. Kung kaya dito rin sa region na ito, may mataas na undernutrition. Pero 'di ba Doc, meron tayong mga pinapatupad na intervention sa ating pamahalaan. 'Di ba sa mga school, 'di ba uso ulit yung binalik na ba yung mga Nutriban, 'di ba yung mga pagkain. Oh, libreng pagkain. Libreng pagkain po sa mga bata. Yeah, and I'm happy to say na itong mga technologies na ito ay gawa din ng DOST FNRI. So yung Nutriban, ang tawag na natin dyan ngayon, enhanced Nutriban, kasi mas pinaganda, mas pinarami yung sustansya na laman nito. Tapos marami na rin siyang variants, hindi na lang yung the usual Nutriban. So ito yung ginagamit ng ating pamahalaan, particularly yung sa supplementary feeding programs, no? So through our licenses, actually yung DOST FNRI, nagde-develop kami ng mga food technologies, pero meron namang mga tinatawag naming licenses or private sector, mga MSEs na sila yung nagpo-produce nito. So through them, nadadala ito sa ating, nagagamit ito ng ating pamahalaan, particularly yung DepEd, yung DSWD at saka yung mga LGU sa kanilang feeding programs para sa ating mga kabataan, particularly nga doon sa mga targeted na areas na may mataas na undernutrition. Opo, pero dyan po sa bago nating nutrition survey, masasabi po ba ninyo na mas bumubuti na po ang lagay po ng yung nabawasan ba yung bilang ng mga Pilipinong mayroong malnutrition? Yes, I can say na may improvement naman. May improvement in terms of sa food insecurity. So bumaba siya ng bahagya. So kung from 33%, ngayon ay 31% na. So sabihin natin na may improvement pero bahagya. Ganon din sa stunting. So may good news din tayo sa stunting among our under 5 children. So from about 3 in 10 na stunted, ngayon ay 2 in every 10 na lang yung ating stunting. So mabagal pero at least nag-i-improve naman po. Opo, pero meron pa tayong long-term solution dito, Dr. Mildred, para makakaasa tayo sa mga susunod na panahon, na talagang mawawakasan na ang malnutrition dito po sa ating bansa. Yes, kasi siya walang one-shot solution sa pagsugpo ng malnutrition. So kailangan talaga ng long-term, short at long-term na solutions, at kailangan multi-sectoral. Hindi lang ito proyekto ng DOST FNRI or ng DOST or ng National Nutrition Council. Dapat lahat ng sektor mula sa national, private, academe, the LGUs ay magtutulungan. We have to do our part para ma-improve or masugpo yung malnutrition sa ating bansa. Opo, kasi di ba ho ang pangkaraniwang pamilyang Pilipino, hindi po lahat may kakayahan po na bumili halimbawa ng karne, ng isda o kaya po ay prutas at gulay. Yung iba ho tumatakbo sa sari-sari store, bibili ng delata. Noodles. Ano ho kaya yung mapapayo po ninyo dun sa ating mga kababayang nakikinig ngayon, lalo na po yung mga may-ari ng mga sari-sari store o kaya po sa mga mamimili para po maiwasan po ang malnutrition? Ayan. So siya, hindi lang sari-sari store, pati yung consumer. Kailangan magtulungan. So sa mga sari-sari store, siguro magkaroon ng polisiya na i-encourage natin yung mga sari-sari stores na magtinda, ng mga, kung baga, hindi lang canned goods, sana meron ding mga konting gulay, prutas na magiging accessible sa ating mga kababayan. At the same time naman, sa ating mga kababayan, din tayo kasi mag-demand tayo sa ating mga binibilihan na sana ating magtinda ka rin ng prutas, ng gulay. Correct. Oo nga. Oo, diba? Oo, kasi it's a law of supply and demand, di ba? Hindi kasi magtitinda si ating tindera kung walang bumibili. So dapat both sides magdi-demand ng masustansyang pagkain. Tapos si sari-sari store din, pwedeng sana sa mga local farmers dun sa community, sana doon siya bibili. Parang yung farmers natin, matutulungan natin na meron siyang tiyak na market, na babagsakan ng kanyang mga tinanim na kaboteng kahoy or yung mga root crops, yung ating mga talbos, na pwedeng ibagsak niya naman sa ating mga sari-sari store. Tapos itong mga
tao, yung mga within the vicinity, ay makaka-access dito. So ibig sabihin, hindi na lumalayo yung paninda within the community. Sila na yung bumibili. Ibig sabihin, makakatiyak din tayo na ligtas, no? At saka ano din siya, environment friendly kasi hindi mo na kailangang i-transport pa yung mga tinanim ng farmers kasi within the community, meron na siyang tiyak na bibili nito. So both ends ay nagbe-benefit yung producer tsaka yung consumer. Opo. And I'm sure ma'am, Dr. Girondola, yung inyo pong mga research po ay accessible sa iba pang ahensya ng pamahalaan para po yung approach natin. Whole of nation approach, iba't ibang mga agency. Kasi hawak nyo na yung data eh. So parang, okay, dito pala mataas ang malnutrition. Ito ang gagawin natin. Focus tayo dito sa ganitong regions. Yes, definitely. Ang DOST FNRI, so talagang nagkukonsulta kami, no, from the national down the local level. Actually sa ngayong parating na mga buwan, from August to November, pupunta kami sa lahat ng regions ng bansa para sabihin yung results ng recent na National Nutrition Survey. So pag-uusapan namin ano ba yung mga problema dito sa region nyo at sila mismo mag-identify kami ng mga interventions na pwedeng gawin para masolusyonan itong mga na-identify ng survey na mga problema sa malnutrition sa kanilang mga rehiyon. Opo. Dito po ba sa Metro Manila, hindi na ganun kalala ang malnutrition? Kasi dito sa Metro Manila, may dalawang Metro Manila eh. May yung BGC side, BGC ganun. side, may kabilang banda, di ba? Sa side na po na yon, Dr. Mildred, kamusta po ang ating mga bata? Actually, masasabi ko na yung Metro Manila, privilege siya kasi may access siya sa both sa mga traditional market. So accessible ang masusustansyang pagkain. So marami pa rin tayong mabibilihan ng mga wet markets, mga talipapa. At the same time nga lang, nandito rin yung mga tinatawag nating modern supermarkets, yung mga fast foods, etc. So dalawa pa rin yung mukha ng malnutrisyon na makikita natin sa NCR. Particular pa rin tayo na mataas dito ang overweight and obesity, yung mga lifestyle related na mga sakit katulad ng diabetes, hypertension, and so on. Oo, So, kasi ganun yung pa mga rin. bata ngayon, hindi porket sinabing mataba, nakukitan kasi, di ba? Iba, cute kasi cute, pero in the long run, ito po'y may kaakibat. Pwede siya magkaroon ng sakit, di ba? Kapag nanatili siyang overweight or obese. Yes, dapat bata pa lang, panatilihin na natin na nasa tamang timbang ang ating mga anak. Kasi paglaki niyan, pag hindi talaga naagapan, yan, magiging adult siya na maaga pala, meron na mga lifestyle-related na mga disorders. Overweight, obese, may diabetes. So nakikita talaga natin ngayon, di ba? Pabata yung mga age groups na merong mga diabetes, hypertension, and so on. Okay. With that, thank you so much, Dr. Mildred, sa inyong oras at panahon dito po sa aming programa. Mabuhay po kayo. Thank you, ma'am. Thank you very much. Salamat. At maraming salamat din po sa inyo.